Isa raw sa mga dahilan kaya babalik si Senator Ping Lacson ay narealize ng senador na may mga kailangan pa siyang gawin at tapusin bilang chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Senate President Tito Soto, bumitiw si Lacson dahil sa frustration sa committee work tulad ng may mga senador na gustong ma-hearing habang ang iba naman ay hindi. Hindi daw ito dahil may outside pressure o gapangan. Dati nang sinabi ni Lacson na kung babalik siya, maaaring magkaroon ng banta sa posisyon ni Soto bilang Senate President. Sabi ni Soto, tingin naman niya mananatili pa rin siyang Senate President, pero kung sakali mang matanggal siya, okay lang naman daw. Hindi rin daw titigil ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control projects. Itutuloy ito pati sa mga katiwalian sa iba pang infrastructure projects tulad ng mga farm-to-market roads. Samantala, target daw ng Senado na maging mas mababa pa ang General Appropriations Act kumpara sa National Expenditure Program. May mga tatapyasin daw kasi sila sa panukalang batas. Isa rito nasa 15% mula sa DPWH budget. Ito raw ay dahil sa pag-aamin na rin ng DPWH na naging kalakaran ng pag-overprice ng mga infrastructure projects para sa kickbacks. Ipipilit din daw ng Senado na ang matitira na lang sa unprogrammed budget ay ang mga foreign assisted loans. For the first time, magiging bukas ang bicameral conference kahit sino pwedeng umupo at mag-observe. Malamang daw, sa PICC ito gagamitin at hindi na sa mga hotel. Ihahabol din daw ni Soto na maisama sa priority bills ang pagbuo ng isang Independent Philippine Commission. Ito raw ang mag-iimbestiga hindi lang flood control projects kundi pati ibang katiwalian sa gobyerno. Isa itong government-created body na magkakaroon ng 5 members, isang dating Supreme Court o Court of Appeals Justice, isang forensic accountant, isang civil engineer, isang taga-civil society, isa mula sa academe. Kung mabuo ito, isusubpina na lang nito ang lahat ng findings ng Independent Commission for Infrastructure.